Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat News Update, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Okay guys, simulan na natin. Let's go! Share ko sa inyo mga nakakatakot na dasal para kay First Lady Liza Araneta Marcos. Dasal natin si First Lady Liza. So ako, kumbinsido ako doon sa panawagan, kaya nag-vlog ako. Na-check yung puso ko dahil hindi ko nabantayan. Nag-harbor o nagtago na pala ako ng galit kay First Lady Liza, which is wrong. So right now, nawala na yung galit. Awa, compassion sa kalagayan ni First Lady. Kaya willing ako na ipagdasal siya for her betterment, yung para sa kanyang kabutihan, na kung mabago pa ng Diyos ang First Lady, baka buong bansa, pamamalakad ng PBBM admin, mabago din, di ba? Kaya lang, dito, yung mga binasa kong comments, may mga nakakatakot na mga dasal. Willing sila na ipagdasal si First Lady. Kailan, imbis na dasal na para sa ikabubuti, baliktad, dasal na para sa ikakasama. Yung isang nabasa ko, hindi ko na lang babasahin yung mga pangalan basta yung content ng kanilang comments, yung dasal. Willing, yes, pwede kong ipagdasal si First Lady Liza. Kailan, para mapabilis sana ang bad karma na darating sa kanya. Kasi whatever you sow, you reap. Para sa akin mga kaibigan, sa mga naninira sa First Lady, ito opinion ko lang mga kaibigan, kasi parang napaka-imposible naman na biglang kakabigyan sa mga dilawan mga kaibigan. Kasi simulat sa pool, nung panahong lubog na lubog pang Marcos, kasama mag-asawa na yan mga kaibigan ng ating mahal na Pangulo at ating mahal na First Lady. Ala naman isusugal niya, yung pamilya niya alang-alang sa mga dilawan, di ba? Parang napaka-imposible naman nun. Hindi naman siguro ganun mga kaibigan. Pero nasa inyo pa rin mga kaibigan kung paniniwalaan nyo yung mga balibalita. Basta tayo nagbibigay lang tayo ng komento at reaksyon. Respeto sa lahat ng mga kaibigan. Respeto sa inyong lahat. Sa lahat ng inyong mga komento at opinion. Makakarma ka talaga. So, dasal para mapabilis ang karma. Ano yung pangalawa? Ito. Yan, si Liz. Nagsimula ata to kay Maharlik ang pagkakaalam ko Yung babaeng ahas na tinutukoy. Doon ata nagsimula Sa smuggler, sabi niya, dasal ko na ang Diyos magtanim ng horrible cancer sa kanya. Ako, nanginginig ang tumitindog ang balahibo ko. Huwag naman ganun. Sinishare ko ito para later on, let's learn a lesson from this. So, yung isa, bad karma, mapabilis. Ito naman, horrible, matinding cancer. Number 3, ito naman, nakakatawa. Ipagdasal ko na gumaling yung sakit niya, kasi di ba sakit niya, malaki ang tiyan. Pagdasal ko, gumaling ang sakit niya, sana magpurga siya ng Combatrin para lumabas ang bulati sa kanyang tiyan. Yung Combatrin mga kaibigan, pang-purga. Sa Ilocano purga yun, para lumabas yung mga bulati sa katawan sa tiyan natin. Nag-i-enjoy ako pagbabasa sa mga comment. Okay, mas okay na lang ito na dasal. Kasi nga, parang may sakit ang First Lady Liza dahil malaki ang tiyan tapos pumapayat.
naranasan ko yan nung bata ako, payat ako, kailang laki ng tiyan, yung pala maraming bulati. O, nagpurga ako, lumabas ang mga bulati. Wala na akong bulati ngayon. So, mas okay tong prayer na ito na baka may bulati ang First Lady, mag-combat rin siya. Ang hindi maganda, yun lang yung bad karma na at saka taniman ng Panginoon ng cancer. Ano pa yung ibang mga comments? Ito naman isa, ay, ang ipagdasal ko, si former President Tatay Digong at saka si VP Sara, ayaw kong ipagdasal yung PBBM at First Lady Liza. Ayaw. Yung isa naman, hindi naman naniniwala sa Diyos. Yang si bruhang First Lady na yan. Bakit yung ipagdasal? Last na lang. Ang mga magnanakaw, hindi kailangan ipagdasal dahil hindi uubra ang dasal sa mga Yung comment yan mga kaibigan na paghalatang dilawan na talaga yan. Dilawan na yan. Diba? Banggit sila ng banggit ng magnanakaw na hindi ka nila napapatunagan. magnanakaw. So, grabe ang mga comments. Again, higop muna tayo ng relax lang. Okay. Ang lesson na gusto kong i-share sa inyo isa. Lahat po tayo makasalanan. Ako makasalanan. Okay, nakikita natin may ginagawang kamalian ng First Lady. So, may hindi maganda na yung magdasal tayo ng masama para sa First Lady. Ano pa rin yan Pilipino pa rin yan. Tao pa rin siya na mahal siya ng Diyos. Kasi lahat tayo sa tingin ng Diyos makasalanan Kung hindi dahil sa awa at grasya ng Panginoon, lahat tayo, we are doomed to destruction. So, pinatawad po tayo ng Diyos. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pinatawad niya tayo. Kaya pinadala niya ang kanyang bugtong anak, ang Panginoong Hesus, na matay sa krus, na buhay muli. And that's it. Tawad ang kasalanan. So, ang dapat lang nating gawin is A, accept that we are sinners. B, believe na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C, commit or surrender our lives to the Lordship of our Lord Jesus Christ. Yun, patawad ang ating kasalanan. So, pagdating dito kay First Lady Liza, we must not limit the power of God. Kung ano ang plano, will ng Diyos sa buhay niya, matutupad. Kaya ako, I will pray for the first family. Kasi binutuhan natin ang PBBM. Ang misis niya, si First Lady, wala tayong magagawa. Kaakibat yan. So ako, I'm willing to, kahit may nakikita na akong mali na ginagawa, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Dahil naniniwala ko na ang presidente, ang Marcos Jr., gusto niyang mag-serve. Kailang napapalibutan siya ng mga tao na makasarili. And to me, isa na yan si First Lady. Meron ba? Mga tambaluslus, ano ba yan? Mga self-interest ang inuuna bago ang bayan. Kaya nahihirapan ang Pangulo. Kaya, prayer for the President. Yan ang utos ng Panginoon. Let's pray for our leaders. So, ako, pinagdarasal ko ang Pangulo na sana maliwanagan siya. Magkaroon siya ng lakas ng loob to say no dito sa mga nakapalibot sa kanya na may self-interest. Inuuna ang sarili, ang bulsa bago ang bayan. So, with prayers, magkaroon ng lakas, enlightenment ang Pangulo para, no! Ito ang mangyari! Yung talagang tatayo na siyang presidente. Sa ngayon kasi parang hindi pa tumatayo Grabe sa dami ng ginawa ng ating mahal na Pangulo, tapos sasabihin nilang wala pa raw, hindi pa raw tumatayo. 1 year pa naman lang. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ako, frustrated na rin ako ngayon, kaya lang hindi hopeless. I'm just voicing out my frustration sa mga hindi magandang ginagawa. Ano yun? Yung paglaganap na naman ng droga, yung kalukuhan yan sa Bucor, yung kalukuhan ng mga pulis, yung smuggling, hoarding, yan ang mga hindi magandang nangyayari. Kaya bukal ako niyan. Criticize ko ang administrasyon ito. Kaya lang, huwag naman nating kalimutan.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.